Sa bidyong ito mga kababayan, isang nakakalungkot na pagbubunyag ang inilahad sa amin ni Michelle, ang pait na kanyang pinagdaanan sa kanyang nakaraan. Bata pa lamang daw siya nang makaranas siya ng pang-aabuso. Nagdadasal ako po na sana hindi niya ako magalaw, ganun. Kasi walang katawa-tawa po eh. Parang nasa bukid po kasi yung bahay na yun. Tapos ng katulong, yung amo ko po. Unang pasok ko pa lang po sa tinatrabahoan ko. Na po siya ng yung pong inipo niya po yung ano ko pag wala po yung asawa niya. Yung sabi, dari. Puto ako, tumakbo po ako na butubad po. Ano ba naging kasalanan ko? Sabi ko, kung totoo ka nga na may Diyos, kung totoo ka na nandyan ka, bakit nayaan mo na ganito nangyari sa buhay ko? May makain lang araw-araw. At isa pa sa aming natuklasan na mga pinapangambahan niya, ang tumutubong sakit sa kanyang katawan na kanyang kinakatakutan na baka mauwi sa kanyang kamatayan. Na maiwan yung mga anak ko kasi gusto ko po silang kasama lagi. Ayoko po na ito po yung ikamatay ko. Ano nga kaya ang sakit ni Michelle? Mga kababayan, narito po ang pagpapatuloy ng kwento ng kanyang buhay. Sa inyong lahat mga kababayan, at nandito kami ngayon kay Ate Michelle. Ilang araw din bago po ulit kami nakabalik sa kanila at kamustahin po natin ulit sila. At napansin ko dito sa tindahan nila, mukhang nadagdagan ulit siguro yung puhunan na ibinigay natin sa kanila. Hello! Good morning! Good morning! Gingging! Gingging? Gingging ka no? Ikaw si Charlene? Ay, mali ako. Nagkamali ako. Ikaw si Sandali. Natandaan mo siya? Anong pangalan niya? Kilala ko na kayo dati. Si Gingging lang natandaan ko ba? Ito si Michelle. Hindi. Ano ang pangalan nitong bata? Ano ba yan? Dami nyo kasi. Halika nga buso. Ano ulit pangalan mo? Mika. Yan si Mika. Okay. Si Gingging lang natandaan. Ano ang pangalan mo? Ha? King. Si King. O bakit magkatunog? Magkatunog lang naman. Okay, kamusta kayo? Hello. Ikaw si Charlene ano? Tama ako. Si Charlene. Mamaya na. Hindi. Nagbibihis pa siya. Okay. Sige lang. Okay lang. Huwag mo nyo kami intindihin. Halika bunso. Kamusta naman? Wala silang pasok? May pasok sila ngayon, yung dalawa. Yung tatlo kanina. Kanina. Okay. Sige. Kamusta naman mga bata? Okay lang kayo? Okay lang? Okay. May dala kaming may dala kami ditong, ito galing sa package, no? Galing ito sa ibang bansa. Pinagkasunduan namin na ibigay sa inyo. Mga damit. Galing to kay Tita Flora. Tita Flora, thank you. Para po ito sa'yo. Para po sa kanila. Ayan. Dito na, ibaba mo na lang dito. Okay, mapakita ko lang to sa inyo. Ito po, pinili na namin yung iba nito, tinanggal namin, tapos ibibigay natin sa iba. Pero yung mga nandito, ayan, okay. Mga damit ito, mga used clothes, pero okay naman. Ito pansapin sa higaan natin. Salamat, maraming salamat po sa nagbigay. May mga ilang ano dito, hindi ko alam kung kasya to sa'yo, Pogi? Kasya? Kasya to. Ayan, mga sapatos po ito, gamit man pero mga
Oh, siguro saglit lang nagamit. Oh, Salamat. ayan, para sa YouTube bunso. Yan oh. Salamat. Ito kaya, nasan yung maliit? Andun po. Oh, bagay ito sa kanya. Yan oh. Oh, sige, pagpilian nyo na lang po ate. Tapos may mga damit. Oh, ito bagay ito sa'yo. Malalaki. Mayroon din ditong maliliit. Madami. Madami to. May mga... Ayan oh. Oh. Sino maliit? Ayun, yung maliit. Oh. Tapos mayroon pa dito. Ayan oh. Maliliit, ha? Pagpilian nyo na lang. Lahat yan mga ayos pa. Maraming salamat po, sir. Oo. Lahat to okay pa lahat yan. Walang itatapon. Okay na okay. Tapos parang may sabon dyan. Oh, may mga toothpaste dito ate ha. Yan. Opo. Okay? May sabon. Thank you Salamat po kay Tita Flora. Marami pong salamat. Tapos, yung pinapahanap namin na pwesto, Kuya Eli, anong balita? Wala pa? So, wala pang nahanap si Kuya Eli na pwesto dito sa palengke. Meron daw, pero hindi gaanong matao. Hindi daanin. So, okay lang kasi natin yung nakikita ng tao para, hindi kami titigil maghanap ng pwesto para sa'yo, ha? Maraming salamat po. ipipm na lang namin si Tita TV Lab para mabalitaan namin siya, no? Tapos, may nagpadala ulit ng tulong. Galing naman po ito sa mga sponsor ulit natin. Magti-thank you lang ako. Thank you po kay Sir Rudy Astorga, nagbigay ng 500. At kay Sir Alan Briones, 5,000. So, 5,500. Oh, ito ate, bigay ko lang po. 1, 2, 3, 4, 5,000. Tama ba? 2, 4, 5. Tapos 500. Tapos ito, pambaon ng mga bata. Ano? Maraming salamat po, sir, sa nag-sponsor po. Nagbigay po nitong malaking tulong po sa amin, sa mga anak ko. At sa inyo po. Maraming salamat po, sir. Okay, thank you. At mga bata, mag-aaral mabuti. Bilangin ko nga ulit sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Shampoo sila. Puro babae. Nasaan si Pogi? Ito si Pogi. Ano nga ulit pangalan ni Re? Boy po. Charles Boy. Si Charles? Charles Boy. Charles Boy, si CB. Charles Boy. Oh, tumitingin siya. Pogi, aper tayo. Aper kay kuya. Apir daw. Aper. Apir. Aper. Mahiyain po. Mahihain kasi siya eh. Oh, wag mahiya, no? Charles Boy. Kasi di ba dati ate na ikwento mo sa amin yung nagaling ka sa broken family? Opo. Opo. At naikwento na rin niya sa amin na bata pa lang siya ay nagtrabaho na. So bakit mo pinili na magtrabaho na nung bata ka pa? Kasi po yung mga magulang ko po, dala po ng kahirapan po. Dahil yung mama at papa ko po, nangangalakal lang, nangangariton. Bumibili ng bote, bakal. Konti lang po yung kinikita nun. Kaya, yung mga kapatid ko po, maliliit pa. Tapos bali ako yung naging Sandigan nila. sandigan po. Parang Ako po yun. breadwinner, parang gano'n. Opo, pag wala po yung magulang ko, maalis, naghanap ng pera. Ako po yung nagbabantay, pati yung isang kapatid ko rin po. Dalawa po kami. Tapos, yun po, parang nagkahiwalay po yung mga magulang ko po. Yun, ako, naging, na rin po ako. Paghiwalay ng mga magulang ko, bali ako na rin po yung naging parang sumusuporta po sa nanay ko, pangkain po ng mga kapatid ko po. So, ang sabi mo sa amin dati, nangatulong ka. Opo, Okay. Ilang taong ka no? 12 po. 12 years old. So, 12 years napakabata. old. Namasukan ka. Opo. Kamusta yung naging buhay mo nung bata ka? Siyempre, sa murang edad na yun, namasukan ka. Anong naging buhay mo nung namasukan ka? Hindi po, masakit. Parang ano po. Kasi, mahirap po. Kasi, kumbaga yung parang dapat sa edad ko yun, gusto kong makapag-aral. Nainggit po ko sa mga nakikita ko pong bata na
kumpleto po yung uniform, may sapatos, pumupunta eskwelahan. Tapos kami po, nagtatrabaho na. Okay. Nung nagtatrabaho ka, kamusta naman naging amo mo? Nung bata ka? Yung nagtrabaho po ako ng katulong. Yung amo ko po. Unang pasok ko pa lang po sa tinatrabahoan ko, okay pa naman po. Tapos nung magbubuwan na, parang nagpapakita na po siya ng kamanyakan po. Yung pong iniipo niya po yung ko pag wala po yung asawa niya. Tapos ako naman po, takot. Kasi hindi ko pa po naman experience yung mga ganun. Tapos ginagawa ko na lang, nagdadasal ako po na sana hindi niya ako magalaw, ganun. Kasi walang katawa-tao po parang nasa bukid po kasi yung bahay na yun. Tapos yung kuryente, battery lang. Tapos yung mga pinto pa, maliliit. Hindi ka agad-agad na makakatakas pag gusto mong tumakas. Pag may gagawin sa'yo na pag may gagawin sa'yo masama yung tao, hindi ka talaga makakatakas doon. Kasi nilalak niya yung iba, isa lang po na pinto ang binubuksan niya. Sa madaling sabi, na-rape. Yun po unang pasok ko doon, hindi po. Kasi tumakas po ako. Kasi nung last na naliligo po ako sa banyo, pumasok po siya. Tapos sabi niya, siya daw maglalagay ng shampoo po sa buhok ko. Tapos takot na takot po ako, tumakbo po ako na butubad po. Tapos yung nilakad ko po, tinakbo ko po yung ganyan na daanan. Sobrang hirap. Tapos gabi pa nun, wala akong, sobrang dilim. Parang sabi ko, gusto ko lang makatakas. Kasi ayoko na may mangyari sa akin na ganun. Kasi gusto ko lang talaga matakasan siya. Tapos yung pagdating ko po pagdating ko po doon sa nakita po kong bahay. Po ko, parang humingi po ko ng tulong. Sabi ko po na tulungan niyo ko kasi yung amo ko po, parang may gagawin sa akin na Na hindi maganda. Opo. Tapos sabi niya, Sir, halika, pasok ka. Kasi hindi ko po alam, kamag-anak din po nila yun. Tapos sabi niya, bigla ko narinig na tumawag siya, tinawagan yung amo ko. Sabi niya, dito yung katulong mo. Tapos pagpunta nagmadali yung amo ko na pumunta doon. Sabi niya, hindi daw ko paalisin. Huwag daw ko umalis kasi papatayin daw ko, babarilin. Yun po, sobrang takot ko. Nagmakaawa na lang po ako sa pinsan niya daw yun. Nagmakaawa ako. Sabi ko, huwag niyo akong ibalik kasi hindi gagawin sa akin na masama yung lalaking yun. Tapos sabi ko, gusto ko na umuwi, bumalik sa mama ko kasi ayoko na ngayon. Mga edad ko pa lang nun, parang masama para sa akin yung gagawan ka ng masama ng isang tao na hindi mo kilala. Akala mo magiging tutulong sa'yo. Gusto na, nakabalik ka sa kanila? Hindi na po kasi nagmamakaawa po talaga ako dun sa pinsan. Sabi ko, inalis ka nila doon sa lugar na inatid po ako dun sa terminal po ng, bali hindi po siya hindi po terminal yun, parang may truck lang po na may mga kargang mga ba yun, yung parang sinusunog po, nag-aapoy po. Hindi ko po ma-explain yung tinago nila po ako dun sa mga sako, dun sa para makaalis. Kasi ang gusto po ng amo ko na huwag ako paalisin kasi babarilin talaga daw ako. Tapos hindi ka na bumalik doon? Hindi na po. Paano mo kinuwento sa magulang mo? Nagreklamo ka ba? Po, nagsumbong po ako sa... Anong ginawa ng magulang mo? Wala po kami magawa talaga kasi mahirap lang po kami. Kailangan kasi takutin po kasi kami kasi baka may gagawin sa amin masama. Ngayon ba kilala mo pa sila? Opo, kilala ko pa Taga po. saan sila? Doon po yun sa Isulan, hindi po yun dito. Okay.
Okay, sa Sultan Kudarat. Opo. Mm. Kaya Siguro matatanda na rin sila ngayon. opo. Okay, kung makikita mo sila, anong gusto mong sabihin sa kanya? Kasi yung taong yun po, kasi kada may ano siya, may nire-recruit siya na maging katulong, inaasawa niya. Iniiwan niya yung asawa niya. Okay. So Pinapalit meron na talaga siyang ganong intention, Opo. kaya siya Anyway, nakaraan na yun, pero nasa sayo naman yun, naging buhay. Bukod doon, sa pinagdaanan mo na yun, sorry na open lang po natin. Meron pa bang sumunod na mga nangyari? Opo, nagtrabaho po ako ulit. Kasi hindi po pwede na hindi po ako magtrabaho. Kasi naawa po ako sa mama ko at sa mga kapatid ko. Yung tawag po yung mama ko na may pera ka ba dyan? Walang pagkain yung mga kapatid mo. Ako wala pa akong trabaho. Diba, masakit bilang isang kapatid na nag-aalala. Nakatulong ka pa din nun? Hindi Opo. Naulit ba yung ganong pangyayari sa buhay mo? Lagi naman po. Pero saan po ako magtrabaho, yung mga nila, partner. Minsan nagsasilosan po. Hindi Pero naman dumating po. ba sa point na naabuso ka? Opo. Opo, dun po sa naging akala ko kaibigan kong tinuring po. Bali, parang best friend ko po kasi sila po yung lumayas po ko sa dinatrabahoan ko dyan po sa bali doon po ako sa kanila nakitulog. Parang okay naman po pakikitungo nila, pero yun lang po yung kinasasama po ng loob ko, yung hinayaan po nila na po ko ng lalaki. Yung wala silang ginawa, hinayaan lang po nila. Sa akin po, sa edad ko po, parang bakit ganito yung kapalaran ko? Sabi ko nga minsan na may Diyos ba talaga, kasi bakit ganito yung naging buhay ko? Parang simula nung bata pa, hindi ko man lang natikman kung paano yung gagaan ng buhay kasama ang pamilya kompleto. Sabi ko, ano ba naging kasalanan ko? Sobra ba? Kasi hanggang ngayon, titiis lagi. Ang problema ko ang mga problema ko walang solusyon. Ganun po. Sabi ko, kung totoo ka nga na may Diyos, kung totoo ka na nandyan ka, bakit nayaan mo na ganito nangyari sa buhay ko? Pati mga kapatid ko nagdudusa. Pati nanay ko nag-iirap. Sabi ko, kung nandyan ka man, iwanan ko sa hirapan. Kahit konti lang, hindi ko naman inangad na maging mayaman. Gusto ko lang na may makain lang araw-araw yung mga kapatid ko, nanay ko, at mga anak ko. Sige ate, okay lang. Sorry po. Okay lang ate, okay lang. Medyo mabigat po yung buhay na pinagdaanan mo pala. At sorry kung naitanong namin na. Okay. Naalala ko tuloy si Irene, ganit si Irene. Yun, huwag kang alam ko napakahirap ng pinagdaanan mo. Huwag na natin masyadong pabigatin, ha. At alam ko ngayon na nagbalik loob ka na sa Diyos, di ba? Opo. O na nagsisimba ka na, nag-aaral ka ng Bible. Tuloy mo lang yun dahil minsan talaga naging buhay natin nung nakaraan ay madadala natin hanggang sa kasalukuyan, naisip natin na babalikan yung pait na nakaraan. Pero again, may Diyos, no, na handang tumulong para sa atin. At palagi mong tatandaan na kahit naging ganun yung buhay mo, may pag-asa pa, di ba? Kung di man naibigay sa iyo ng mga magulang mo yun, mayroon ka pang mga anak na magbibigay sa iyo ng magandang buhay, magbibigay sa iyo ng kasaligayahan, no, na hindi mo natikman noong araw. At yung mga taong na nanghusga sa iyo, normal na mararanasan natin, pero maswerte sila dahil hindi nila naranasan, o maswerte tayo dahil hindi na naranasan yung buhay na meron si ate. Pero again, nakikiusap, huwag natin siyang i-judge sa nakaraan na naging buhay niya. Ginawa niya yun para mabuhay at para sa kanyang pamilya. Laban lang natin. Ang isang Kristiyano tayong lahat, no?
mahalin natin yung isa't isa mga kababayan. Okay, meron ka pa daw isang sakit na kinakatakutan mo, yung nandito sa ano mo? Ano yan? Opo, ito po yung malaki po itong bukol. Tapos Oo. pag sumasakit po ito, hindi ko po maitapak yung paa ko sa ano. Naipa-check up mo na ba yan? Hindi po. Kasi kahit anong gawin ko pong mag-ipon para mapacheck up, hindi po ako makaipon kasi pera kung mahawakan ko, binibili ko agad ng ano, bigas, Oo. gatas ng anak ko. Oo. Natulong ko rin po sa mga kapatid ko kasi walang-wala rin po sila. Siguro dalhin niya sa ano, yung dito sa Ha? Namamanas ka? Opo, namamaga po lagi. Araw-araw po ito. Ito po yung ano ko na gusto ko na po talagang huminto sa trabaho ko ngayon kasi ayoko po na maiwan yung mga anak ko kasi gusto ko po silang kasama lagi. Ayoko po na ito po yung ikamatay ko at mawalan po sila ng ina kasi mahirap po talaga na walang magulang na nakasubaybay sa mga anak. Siguro pwede naman niya ipa-check up ito. Dito sa Kalinan, yung pinagpa-check upan natin. Ha? Vitamer. Okay. Magpa-check up ka. Gamitin mo muna yung perang. Hindi naman gaanong gagastos pa dyan. Sa check up lang. Tapos kung ano yung mangyari, sabihin mo lang sa amin. Nandito lang kami, ha? Opo. Kailangan mo magpa-check up, ha? Okay. Malapit lang naman nandito. Ano? Ha? Opo, yung auntie ko po kasi noon, yun po yung isa niyang kinamatay rin dahil yung ganito niya, dito po tumubo. So, pagputok po noon, yun din po nabawian ng buhay, yung auntie ko. So, may history na kayo na ganyan? Opo, kaya nakatakot po ako kasi malaki siya. Bukol lang talaga yan siya. Ito po, bukol po siya, tapos meron pa po dito. Meron din po dito sa kamay ko. Tsaka dito po. Okay. Oo, parang gano'n. Tapos, Pero masakit po siya kasi nagtatanong po ko sa ibang may cyst daw. Hindi naman po daw masakit. may history kayo ng ganyan. Kailangan mo talaga magpa-check up ate para just in case, if ever na masolusyonan ka agad. Parang hindi pa gaano, nagsusugat na ba siya? Hindi naman po. Yung sa kapatid ko po, Meron din. oo po. Yung sa kapatid ko po sa paa, nagsugat. Parang may tinanggal daw doon. Pero ako po natatakot po ako kasi ang dami po eh. Parang sabi ko kung ayoko magpa-check up kasi takot ako din na parang Hindi. Huwag mo ikatakot yung pagpapacheck up kasi ito yung minsan yung makakagaan din sa atin ng loob. Pag nalaman natin na may solusyon pa, magagamot. Pero pag late na tayo nakapagpa-check up at huli na yung lahat, wala na solusyon. Diba? Ha? Malapit lang naman dito. At least may mga kasama ka. Nandiyan naman si para masamahan ka. Opo. Patingnan. Then malalaman dyan kung cancerous ba siya or ano, diba? Minsan ibabiopsy yan eh. Pero pag sabihin mo lang yung history, halimbawa history ng angka ninyo na may ganyan, from doon magkakaroon sila ng idea. Alam nila yan ng doktor. Mas mabuti ate na magpa-check up. Ha? Opo. Huwag kang panghinaan ng loob. Kasi paano pag malala na? Di yung sana masasampit na lang natin kapag mahinaan. Sana nagpa-check up ako, di ba? Opo. Okay, basta huwag kang mag-alala kung ano man yung maging resulta. Nandito lang naman kami, ha? Maraming salamat po. Okay, sige mga kababayan. At pasensya na kayo, ha? Sa bigat ng kanyang pinagdaanan sa buhay, talagang ganun, no? Basta laban, fight, para sa mga anak mo, ha? Opo. Okay, sige. God bless, ate, Maraming ha? salamat po. Thank you so much po sa ating mga kababayan. God bless po. At maraming salamat po ulit sa nagpa-package kay Tita Flora at sa mga nagbigay po ng cash. Thank you so much po. Sige po, dito na lang namin tatapusin vlog na to. Maraming pong salamat mga kabayan kay Tita PB Love. Maraming salamat. Bye-bye po.